So before we start, can we just close our eyes and pray? Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, we welcome you in this space, O God. Lord, patuloy na samahan niyo po kami, Lord God, sa hapon na ito, Lord. Punuin niyo po itong lugar na ito ng iyong mga anghel, Lord God. Nasamahan kami, Lord God, sa aming pagpupuri, Lord God, sa aming pag-worship sa inyo, Lord God. Even sa pakikinig namin ng iyong salita, O God. Patuloy, Lord, na i-touch niyo po lahat ng puso, Lord, na naririto, Lord God. Magpakilala ka sa amin, Lord. Paranas mo sa amin, Lord God, yung kakaibang presensya mo, O God. Paranas mo pa sa amin, Lord, yung pag-ibig mo, Lord God. Lord, kumilos ka sa lugar na ito. And Lord, we want more of you, O God. You're all we want and you're all we need, O God. And Lord, we will just praise you. We will honor you, Father, because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Walang iba pang makakahigit sa iyo, O God. Ikaw lang ang aming kailangan. Ikaw lang aming pupurihin at sasambahin, O God. With all the strength, Lord God, na binigay niyo sa amin, Lord God, yung katawan na binigay mo sa amin, Lord, lahat ng ito ay gagamitin namin para sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, O God. Pupurihin ka namin ng aming buong puso, buong isip, Lord God. Sa lahat ng gawa namin, Lord God, ikaw ang maitaas, O God. Lord, we want your presence here in this space. Holy Spirit, move in this space. Touch everyone, Lord God, na naririto, Lord God. And Lord, kami ay uhaw na uhaw sa iyo, O God. Fill us with your love. Fill us with your presence, O God. Fill us, O God, because we want more, O God. We want more of you, O God. We thank you, Lord. We glorify your name. We lift your name on high. Pwede mo bang palakpakan si Lord? Come on, just shout praises to the Lord. Hallelujah. Come on, shout praises to the Lord. Shout Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. So before we start, sino po dito yung may kamay? Dalawang kamay. Kompletong dalawang kamay. Sino dito yung kompleto yung dalawang paa niya na ilalakad niya? Kaya niyang tumalon. At kahit parehas na kaliwaman ng paa mo, kaya mong sumayaw. Amen? Dahil ang Diyos, binigyan ka ng freedom, binigyan ka ng kalayaan, kaya gamitin mo yung kalayaan na yun ngayon. Amen? Malaya kang kumanta. Amen? Malaya kang sumayaw. Amen? Amen. Pakita natin kay Lord na tinatanggap talaga natin yung freedom na binigay niya sa amin. Amen? Come on, let's clap our hands for the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw naman dyan. Step out of the shadows, step out of the grave, break into the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom.
Wait lang po, parang hindi naman ako convinced na malaya na lahat ng tao na naririto. Sino dito ang malaya? Yung tunay na malaya, kayang sumayaw para kay Lord, amen? Sabihin mo sa katabing, malaya ka na ba? Pag ang sagot niyan, oo, idala mo yan dito sa harapan, dalhin mo sa gitna. Kakaunti man tayo, pero ang presensya ng Diyos ay naririto, amen? Sing this with all your heart. Bring all of your burdens, bring all of your scars. Come back to communion, come back to the start. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting. Come on! Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Lahat na malaya, let there be freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom, freedom, let there be freedom. Declare this with all your heart. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Come on, church! Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yeah! Lahat na malaya, kumanta at sumayaw. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Come on, let's clap our hands for the Lord. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Lahat ng may dinadalang bigat sa kanilang puso, come on! Dance like the weight has been lifted. Graces waiting for you. Oh, dance like the weight has been lifted. Graces waiting. Oh, dance like the weight has been lifted. Graces waiting for you. Oh, dance like the weight has been lifted. Graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Lahat na malaya, let there be freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom.
Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Come on, let's have a heart for the Lord. Let there be freedom. Let there be freedom. Sige, papurihan mo ang Diyos. Shout His name, Jesus! Shout hallelujah! Yes, Lord. Patuloy ka naming pasasalamatan, O God. Dahil lahat kami, Lord, ay pinalaya mo na, O God. At hindi mo kami iniiwan, O God. We thank you, Lord. Right now, we'll just continue to worship the Lord. And as you worship God, hayaan mo yung sarili mong kumonekta direkta kay Lord. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Hayaan mong kausapin ka ni Lord ngayon. At iparamdam natin kay Lord yung pagmamahal natin sa Kanya. Gaya ng pagpaparamdam niya sa atin, ng pagmamahal niya sa atin araw-araw. Hallelujah. Pwede ba nating itaas yung dalawa nating kamay kay Lord? As an act of surrendering everything to Him. Lahat ng iniisip natin, lahat ng worries, lahat ng bigat sa puso natin ngayon, ilapag mo na yan sa harapan ni Lord. Kasi gusto ni Lord, siya na yung bahala dyan. Hallelujah. Behold, in your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Behold, in your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring your glory, as if fit for the work of your hand. Sing unto the Lamb. And now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise Him, the Lord of Lords. Spirit now living and dwelling within me, keep my eyes
eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Spirit now living and dwelling within me. Keep my eyes fixed ever on Jesus' face. And let not the things of this world ever sway me. I'll run till I finish the race. Sing unto the Lamb, singing unto the Lamb who sits on the throne. Be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Lord of Lords. Lord of Lords. Sing this. Holy Lord, you are holy. Come on, church. Jesus Christ is the Lord. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Sing holy. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Unto the Lamb, now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Lord of Lords. Lord of Lords. Lord of Lords. Sing holy Lord. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Holy Lord, you are holy. Sing it to the Lord. Jesus Christ is the Lord. Sing holy, holy Lord.
hands to join in the song. Worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords, the Lord of Lords, the Lord of Lords, the Lord of Lords, Lord of Lords. Just continue to worship the Lord. Jesus, Jesus. Lift your voices to the Lord. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority that Jesus has given me. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. Open up your mouths to the Lord. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Oh, Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Jesus. You are my champion, oh God. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Jesus. Oh.
Sing it out. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority, oh, Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. Yeah. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority. Oh, Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. The giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. He conquered it all. Jesus. Jesus. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song. Worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All
eternity echoes the song. Worship and praise Him, the Lord of Lords. Lord, the Lord of Yes, Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords, Lord God. Walang kung sino mang makahihigit pa sa iyo, God. Dahil, Lord, Ikaw ang aming Ama. Lord, we thank you, O God, that you have never leave us, Lord God. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O God. Madapaman kami, Lord God, nariyan ka para itayo ang bawat isa sa amin, O God. We thank you, Lord God. Fill us more, Lord God, with your love as we hear your word, O God. Patuloy naman natili, Lord God, sa puso ng bawat isa, Lord God, ang salita mo, O God. Lord, maranasan namin yung presensya mo, Lord God, sa buong araw na ito, Lord God. Let your presence be here in this place. Holy Spirit, move in this place, Lord God. Touch every hearts of the people, Lord God, na naririto, Lord God. And Lord, we give to you all the glory, honor, and praises, O God. And everybody will say, Amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Come on, shout, Jesus! Shout praises to the Lord. Hallelujah! Yes, Lord. Binabalik na po namin sa inyo lahat ng papuri at pagsamba, O God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Hello po, welcome po sa ating Sunday service. This is Pastor June Mesias and welcome to His Dwelling Place Church. Salamat po sa ating mga nanonood sa ating FB Live and pakiusap lang po mga kaibigan, please like and share our broadcast for today. Okay? So, magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati naman katabi mo, magandang hapon. Yan, okay? So, it has been, ang tawag dito, ano ba? Ha? A difficult week, no? Di ba last Sunday, pinagpe-pray natin si Achi Lalin, but yun na nga, although gusto pa natin siyang ma-extend yung life niya dito, but God has the best plan, no? Nandun na po siya, nasa heaven na siya. Okay? Nung Sunday na yun, after ng prayer natin, di ba, bigla kaming nawala. Kasi po, yung time na yun po, we were praying kasi na mag-okay yung condition niya, no? Na-stroke po si Achi Lalin and may hemorrhage po sa kanyang sa ulo, no? Sa brain, and hindi po maoperahan po yun, okay? So we were praying na umakyat yung, kasi nagbigay ng numbers yung doctor 30%, something like that, na hindi siya pwedeng operahan. So we prayed about it, umakyat ng 50, and then parang napako na doon and biglang Yung Sunday na yon, kaya kami biglang nawala, nag-brain dead na po, okay? So machine na lang ang bumubuhay sa kanya. And nung tumakbo kami doon, we prayed for her, no? Nag-intercede kami doon, nag-pray kami. Wala na po talagang response yung katawan niya. Nung Saturday or Friday ata yun, medyo nagre-respond pa siya. Pero that Sunday, wala na talaga. And they had to decide, no po, yung magkakapatid na tanggalin na yung life support niya. So, that's why after nung pagtanggal ng life support niya, sandali lang din po, wala na po siya. But you know, it's good to hear from brothers and sisters here, no? May mga nakapanaginip sa kanya na, ano ba yun, napanaginipan? Parang kasama niya si Mami Cora. Tapos parang lumakbay sila sa, ang tawag dito? Sa heaven, ganyan. Meron naman isa, yung auntie namin sa Cebu, no? Who's also praying for her. Yung auntie namin sa Cebu na yun is the reason why na born again sila Tintin, yung buong family.
kaka-pray niya na ma-born again ang family ng Uy. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang hihinto sa kakapanalangin sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Yung hindi mo kaya ng Diyos. So yung auntie na yon, si Auntie Telly, if you're watching Auntie Telly Lee, pinag-pray niya po yon kay Achilalin, and she saw a vision na kasayaw ni Jesus. No? Nung Friday na dinala namin siya sa hospital, we were praying ni Doktora kung ano yung plano ng Lord, no? And pinakita na sa amin doon, nakita ko na lang sa vision, hawak ni Lord yung kamay niya, Chilalin, na para siyang batang maliit. Si Doktora naman, sinasayaw siya ng Lord, no? So I think it's all and the same na nandun na siya, na kay Lord na siya. Amen? So, kasama niya na sila Mami Cora, sila Daddy Popoy, no? Yung aking daddy at mami na nandun na, susunod na lang tayo at the right time. Amen? So, may malaking family gathering sa langit at magkikita-kita po tayo. Amen? Kaya tanong mo yung katabi mo, sigurado ba ka bang pupunta doon? Ha? Sigurado ba tayo? And the Bible says, di ba, there is no other way to God except through Jesus Christ. Di ba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So today, we're going to discuss about yung naputol, no? Kasi nagsiseries tayo about our identity. Sabihin natin, identity. Yan. Sino ba talaga tayo? Okay? Maaring tayo, we are having a crisis kung sino tayo, no? Yung iba, hindi nila alam. Yung kanilang, nalilito sila sa kanilang sarili kung sino sila. But you know, the Bible is clear and the Lord is clear about who you are. May pagkatawag tayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Panginoon. Okay? Hindi lang tinawag, nilikha ka ng Lord. You are the masterpiece of God. Sabi mo sa katabi mo, you are the masterpiece of God. Amen? So tayong lahat po ay obra maestro ng Panginoon. So, who am I? Sino po ba tayo? Yan. What is our true identity in Christ? So tinalakay natin, sino yung unang character? Sino po? Kwento nino? Ni Gideon. Ano po yung kwento ni Gideon? Kung naalala nyo. Ha? Siya ay tago ng tago. Yan. Sabi mo, tago ng tago. Yan. Sabi mo, parang ikaw. Tago ng tago. Okay? Ngayon naman, yung pag-uusapan natin, itinago ng Lord. Okay? Tinago siya. Ito na yung una, tago ng tago. Tago ng tago sa mga kaaway kasi yung mga kaaway nila, anong ginagawa ng mga kaaway nila? Sino ba yung mga kaaway nila? Ha? Ano po? Naku, nakalimutan. Research ha? Research ha? Basa, hindi ko sabihin sa inyo. Okay, bakit? Yung kanilang mga ani, no, ay ninanakaw ng kanilang mga kaaway. Kaya si Gideon ay nagtatago. Nag-harvest siya, nagtatago siya. Kasi bakit? Baka makuha ng kaaway. And dun sa kanyang pagtatago na yon, okay, alam niyo po, nagpakita ang Diyos sa kanya. Amen? You may be at a dark place, you may be at a place wherein you are questioning God. Actually, he was questioning God eh. Kasi bakit? Nasa saan ka, Panginoon? Parang pinabayaan mo ang bayang Israel. Yan, sa aming mga kaaway. Yan ang kanyang mga, tawag dito, nasa sa loobin niya. No? And, God called him to deliver Israel. May assignment pala siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, may assignment ka kay Lord. Sige, maghanap ka ng kausap, sabi mo, may assignment ka kay Lord. Hallelujah. And with God, ang ating buhay is an adventure. Ang sarap po kapag ikaw ay namuhay sa Panginoon. No? It's an adventure. So, ano po yung ating identity? Your destiny, ang ating pong, yung hinanda po ng Lord para sa atin na gagawin. Your destiny is tied to your identity. Yan. Kung anong pagkatawag sa iyo ng Diyos, yun po yun ang iyong patutunguhan talaga. You are known in heaven, okay, and you are very important in heaven. Alam mo ba yun? Mahalaga ka.
Tanongin mo yung katabi mo, alam mo ba yun? Mahalaga ka sa Lord. Hallelujah. Sino sa inyo dito, honestly, nung nakaraan, nung nagturo ako about going up to heaven, how many here have experienced that? Taas ang kamay. Wala? Walang naka-experience? Akala ko meron. Ayun, may mga nagtaas. Yung mga nandito po, hindi nyo na-experience? Yan, meron pala. Ba't nahihiya kayo magtaas? Yung mga nandito, wala? Yan, meron. Akala ko wala eh. Okay? So, alam niyo po, sa heaven, when you see heaven, no, and God allows you to see His, tawag dito, creation dun sa heaven, one thing you will notice is that they honor you. Pag sinabing they honor you, pinapahalagahan kanila, they bow down. Hindi they bow down to worship you, they bow as if giving you honor. No? Pinapahalagahan po tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ganon ka kahalaga. Okay? Mukhang ayaw nyo pahalagahan yung katabi mo eh. Okay, sabihin mo, ganon ka kahalaga. Encourage mo naman. Walang kalatoy lang, ganon ka kahalaga. Okay? Mahalaga po tayo sa langit. Grabe. And you will feel the atmosphere, it's full of love, unconditional love. No? Hindi mo maunawaan yung ganong klaseng pag-ibig. Okay? Napakalalim. Okay? At wala pong condemnation kang mararamdaman. Pag-ibig ang mararamdaman mo. Tanggap na tanggap ka. Mahal na mahal ka. Okay? So, how you are known in heaven is very important for who you are going to become here on the earth. Okay? Kaya dapat we have to align. Kailangan umayon tayo sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Kung sino tayo. Your true identity in heaven should be your identity here on the earth. Yan. Okay? Kaya lang, no, maraming mga Christians po marami po mga kapatiran hindi nila nalalakaran yung identity nila kasi bakit? Hindi nila alam kung sino sila kay Lord. Kaya mahalaga, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga, nakilalanin mo ang sarili mo kung sino ka kay Kristo. Amen? So today we're going to talk about the story of David. Yan. Si David. Okay. Si David po. Okay. Let's go to 1 Samuel chapter 16, verse 1. Okay. And let's all read, okay, the Bible. Basahin po natin. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel?" Okay. Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. So dito, background lang ng konti. Okay, merong hari ang Israel at ang pangalan niya ay si Saul o si King Saul. Kaya lang, nagkaroon ng problem kay Saul. Okay? Si Saul ay naging matigas ang ulo, hindi sumusunod kay Lord. Yun po ang problem. Okay? Kaya, nagalit si Lord kay Saul at sinabi niya kay Samuel, di ba, maghanap ka na ng iba na magiging nakapalit niya, magiging hari. So yun po our God is a good God, but may plano siya. May gusto siyang gawin para sa kanyang bayan, okay? Pero di ba, as a leader, dapat marunong kang magpasakop kanino? Kay Lord, no? Marunong tayo magpasakop. So, ang problem kay King Saul, hindi siya nagpapasakop kay Lord. Okay? Kaya nagalit ang Lord sa kanya. Kaya sabi ng Lord sa kanya, ito po ang sabi ng Lord, okay? Through the prophet Samuel. Sa chapter 15, atras lang tayo ng konti, pero wala po yan dyan. Samuel said, "Although you were once small in your own eyes, you did not become the head of the tribe. Did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and He sent you on a mission, saying, 'Go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Wage war against them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord?'" So, alam niyo po, imbis na sundin niya ang Panginoon, hindi niya sinunod.
Kasi bakit? Piniplease ni Saul ang tao. Imbis na i-please niya si Lord, plinis niya ang tao. Okay, kaya ni-reject siya ng Lord. Ngayon po, naghanap ang Lord ng kapalit ni King Saul. At verse 2, tuloy tayo. But Samuel said, Lord, paano ako pupunta? How can I go? If, King Saul hears about it, he will kill me. Okay? The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Yung heifer po ay para po siyang cow. Okay? Dito po, si Samuel po ay prophet. He is also a judge. And siya po ang nag-anoint kay King Saul para maging hari. Ngayon, kinabahan po si Samuel kasi sabi ng Lord, maghahanap ng kapalit. So natakot siya, baka patayin daw siya ni King Saul. So binigyan siya ng direction. Sabi natin, direction. Yan. Tinulungan siya ng Lord. Sabi, sige, magdala ka ng heifer, okay? At sabihin mo, magsasacrifice ka sa Panginoon. Okay? Kinote siya ng Lord. Verse 3, sabi dito, basahin natin, invite Jesse, yung tatay po ni David yan, to the sacrifice, and I will show you what to do. Okay, gagabayan po talaga tayo. No? Kanina ang topic namin sa Taytay is about prayer, the Lord's Prayer. And din namin po doon, no? Gagabayan ka ng Lord. Sabi sa Jeremiah 33, call unto me, and I will show you great and mighty things that you do not know. Okay, so gusto ng Lord, nagabayan tayo. So nung nakipag-usap si Samuel kay Lord, kinakausap siya, pabalik. Kasabi dito, invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Hindi pa sinasabi sa kanya kung sino. Okay, surprise talaga si Lord. Mahilig siya sa ganun eh. Pa-suspense pa. Okay, so pumunta ka lang doon sa lugar nila Jesse at ipapakita ko sa iyo kung sino yung i-anoint. Okay, verse 4, tuloy tayo. Basahin natin, 1, 2, 3. Samuel did what the Lord, said. Yan, sumunod siya. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town, were joyful. Trembled. Ano ba yung tremble? Hindi yan yung sugal, trembe ba yun? Tremble. Okay, ano ba yung tremble? Nangatog. Okay, nangatog. When they met him, nangatog po sila. They asked, do you come in peace? Alam niyo po, ganun po eh. Kapag may prophet po na dumarating, okay, katulad nung last Sunday, no, binisita po tayo dito ni Pastora Mabel, she's a prophet. Alam niyo po, may mga things na i-expose si Lord sa heart mo, kapag hindi ka tama, i-expose niya. Okay? Kaya yung iba natatakot sa kanya. Okay? Kaya yung iba, pag nagpipray, wag kang kabahan, brother, sister, hindi kita i-expose. Ganon, sasabihin niya. Okay, so yun lang po, no? Kasi minsan nararamdam niya, kinakabahan yung tao. Okay? Pero yun po, ine-expose talaga. At minsan may judgment si Lord dun sa lugar. Kaya kinabahan itong mga elders. Okay, because Samuel is a judge, Samuel is a prophet, kaya kinabahan sila. Do you come in peace? Ikaw ba ay naparito, di ba? Sa kapayapaan, ng may kapayapaan. At sabi niya, yes. Okay, sagot niya dito, verse 5, basahin natin. Samuel replied, yes, in peace I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. So naglinis po sila. Okay? Maaring nag-confess ng kasalanan, yan. At nagbihis din ng maayos, okay? Kasi haharap sila sa Panginoon. Okay? Verse 6, yan. When they arrived, nung nandun na po sila, Samuel, saw Eliab and thought, okay, sa isip pa lang sabi mo, sa isip pa lang, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Ito na yon. Ito na yung magiging hari. Parang ganon. Sa isip pa lang. Sabi mo sa katabi mo, sa isip pa lang. Biro mo, nabasa na kagad ni Lord. Sumagot si Lord, Verse 7. Basahin natin. 1, 2, 3. But the Lord said to Samuel,
Biro mo, nasa isip pa lang niya, no? Sinagot na siya, do not look at his appearance or his physical stature because I have refused him. Hindi siya. For the Lord, ano daw? Does not see or does not look, ano daw? As man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao daw kasi tumitingin sa panlabas. Uy, gwapo. Uy, maganda. Uy, nakapustura. Mayaman to. Yayamanin. Ganon eh. Naghuhusga tayo sa panlabas. Pero ang Diyos pala, hindi panlabas ang tinitingnan. Ang loob ang tinitingnan niya. Okay? Tinitingnan niya ang laman ng puso. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Ano kaya ang laman ng puso mo? Tanongin mo. Yan. Okay? If you are called to be a prophet of the Lord, no, God will expose the hearts of people. I-expose niya. Kikwento niya sa iyo, ito yan, yung katabi mo, ganito yan. Okay. Hindi para hindi para siraan siya. Ine-expose ng Lord yun kasi ayaw ng Lord na nandoon yung kasalanan o ayaw ng Lord na nandoon siya sa ganoong klaseng kalagayan. Amen? Amen? And that is love. Sabi mo, love. Pag-ibig po ng Diyos yun. Okay? Kaya po niya sasabihin sa prophet para sabihin dun sa taong yon, kapatid, mali yung ginagawa mo. O kapatid, mag-ayos ka, magsisi ka. Bitawan mo na yan, bitawan mo na ito. Amen po ba? So yun kaya karamihan, pagdating sa mga prophet, yung mga tao, ilag, takot. Yan. Kasi baka mamaya nababasa na sila. Okay, ganun po. Verse 8, tingnan natin. Verse 7 sa Tagalog. Basahin natin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang, taas, kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. God looks at our heart. Okay? So yan po yung unang God sees your heart. Yan yung unang point. He sees your heart. He knows what's in your mind. Yung heart po ay hindi po ito yung muscle na tumitibok-tibok dito. Pag sinabing heart, it is the center of man. Ikaw yan, yung pinakasentro. Nandiyan dyan po yung kaisipan mo. Okay? Kaya nga nasa isip pa lang ni Samuel, iniisip niya pa lang, nabasa na ni Lord. Tama ba? Kasi yun ang tinitingnan niya. Okay? Kaya sinagot na ng Lord, hindi yan ang pinili ko. Okay? So God knows what's in our heart. He knows what's in our mind. He knows what's in your thoughts. Iniisip mo pa lang. Nakakatakot po ba yun? Nakakatakot po ba? Siyempre, kung tayo ay, nagpapatuloy sa kasalanan, nakakatakot po yun. That's why we need the fear of God. Yung banal na pagkatakot sa Diyos para hindi tayo magpatuloy sa kasalanan because He knows our very thoughts. Alam niya po ang nilalaman ng ating puso't isipan. Pero ang kagandahan nito, tinitingnan ng Lord ang puso ng bawat isa sa pamimili ng pagiging hari. Amen? Amen? And He knows what's in your heart. Amen? Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Okay? So, sabi ng Bible, Psalms 80 verse 4, basahin natin. What is mankind, or what is man, that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Alam niyo po, lahat po ng sumasagi sa ating puso't isipan, alam po ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung ating mga pinagdaraanan. Alam ng Diyos kung nahihirapan tayo. Sa labas nakangiti, pero sa loob, malungkot. O kaya ang dami palang dalahin. Alam ng Diyos yun. If you're trying to be strong. Katulad nung kwento ko sa inyo na sa Ozone Med na tawag dito patient. Okay? Sabi ko sa kanya, hello, hi. Tapos nakatingin lang siyang ganun sa akin. Tapos sabi ko,
If you need counseling, sabi ko, I'm available. If you want to talk, kung meron po kayong mga gustong ipag-pray, yan, pag-usapan, that's very personal. Sabi ko, sabihin niyo lang po sa akin, ha? Sabi niya, yes. Parang bitin yung sagot niya. So, in-offer ko na, do you want to have counseling? Sabi niya, no. Ganun, ayaw niya. So, paalis na ako. Sabi ng Lord sa akin, kausapin mo siya. Okay? At sabi ko, Lord, ayaw niya eh. Ayaw niya. Sabi ng Lord, hindi, lapitan mo, upuan mo, umupo ka doon sa tabi niya, magkwento ka. So, ayaw niya mag-open, ako po nagkwento. Ako nagkwento, yan. Sabi ko, dito sa OzoneMed, pinagpipray namin yung mga pasyente, ganyan. Kadalasan po, marami pong mga pasyente dito ang may mga issues, may mga dalahin. Okay? May mga pinagdaanan na kailangan nilang isuko sa Panginoon. Yan, okay. Kwento ko ng kwento, mamaya naluluha-luha na siya. Okay. At sabi ko, meron po ba kayong gustong ikwento? Yan. Sabi niya, hiwalay ako sa asawa ko. Hiniwalayan ako. Tumutulo na yung luha niya. Okay. Naintindihan ko na. She's trying to be strong. Alam mo bakit? Nandun yung anak sa loob ng clinic. Nagko-computer. Gusto niya maging matatag siya para sa kanyang anak. Pinapakita niya, she's a strong woman. Pero alam niyo po, kay Lord, sabi mo sa katabi mo, kay Lord, walang maitatago. Kailangan niya kasing sabihin, kasi yun ang kumakain sa kanya, yung galit, sama ng loob, lahat, regrets and everything. Gusto ng Lord, mapatawad niya yung asawa niya, ma-let go niya na, siya rin, mapatawad niya yung sarili niya. Amen? Kasi ganun po yun eh. Okay? So, ganun po si God ka-caring sa ating lahat. May pakialam siya. Sabihin mo sa katayo, may pakialam siya sa'yo. Good news yun. Amen po ba? Amen? Good news po yun. Biro mo. Pwede ko naman siyang lampasan eh. Ayaw mo, di wag. Di ba? Pero sabi ng Lord, hindi, balikan mo siya, kausapin mo siya. Ang Lord, hindi talaga tayo titigilan. Hindi tayo tatantanan. Amen? Tama po ba? Sabi nga ng announcer, di ba? Di namin kayo tatantanan. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka tatantanan ng Lord. Amen? Kasi bakit? Mahal ka niya. Yun po yun. Wag kang mag-isip ng masama sa Panginoon. Gusto lang niya maging maayos, maging maganda ang buhay mo. Okay? So the next point is God knows your condition. Alam niya pinagdadaanan mo. Kung alam niya ang laman ng puso mo, di alam niya lahat ng nangyayari sa iyo, yung sitwasyon mo. Tama po ba? Yung sitwasyon ng pamilya mo. Okay? Dito, nakita ng Lord kung ano sitwasyon ni David. Okay? Being the youngest, David is ano ba tawag dito? Pag youngest ka kasi utusan ka. Minsan, hindi ka, alam mo yun, hindi ka masyadong napapansin. Ang napapansin kasi yung mga panganay, yung mga nauna. Yan ang nabibigyan ng pansin. Kaya nung nakita ni Samuel si Eliab, sabi niya, uy, sa isip lang niya, sigurado ito na yun. Yan. Mukha sigurong warrior, matipuno, di ba? At kumbaga parang mukhang pwedeng panghari ito. Okay? Pero sabi ng Lord, hindi yan. Okay, so David is the youngest and he is not only the youngest, no? Siyempre, pag youngest ka, utusan siya. So he is also obedient. Nakita ng Lord na obedient siya sa kanyang magulang. Okay? At hindi lang yon, kapag mayroong binigay sa kanyang task, ay talagang ginagawa niya. Saan natin makikita yan? Sa verse 11. Okay? Basahin natin. 1 Samuel 16:11. 1, 2, 3. So he asked Jesse, tinanong ni Samuel, are these all the sons you have? Ito lang ba yung mga anak mo? There is still, the youngest. Wala doon. Nasaan yung youngest? Okay? He is, tending the sheep. Inaalagaan po yung mga tupa. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. Grabe. You know, you may be somebody doing your own thing.
Walang nakakakilala sa'yo, walang pumapansin sa'yo, doing your own thing. But good news, God notices you. Napapansin ka ng Lord. Nakatingin sa'yo ang Lord. Amen? Amen? Maybe, katulad nito, wala kang marinig na may appreciation yung kanyang mga kapatid, mga parents, okay? Pero you know what? David caught the eye of the Lord. Amen? Yun po eh. Alam mo, sabi mo sa katabi mo, ganoon ka ka-importante kay Lord. Maaring hindi alam ng mga nasa paligid mo yung pinagdadaanan mo, but God knows you. Okay? Anong ginawa ni David dito? Nagagalit ba siya? Nautusan siya? Nagagalit ba siya? Na bakit ganon? Di ba? Lagi na lang ako nauutusan, lagi na lang ako, di ba? Nasaan yung mga malalaki kong kapatid? Walang tumutulong sa akin dito sa pag-alaga. No. He did not despise his situation. Nautusan siya. Di ba? Na siya ang parang kulelat. He did not despise his training. Alam niyo po, training ito eh. Minsan sa ating buhay, yung mga pangyayari sa atin, hindi niyo lang alam, ito ay training ng Lord. Training ng Lord, Pastor? Yes, training ng Lord. Yung pag-aalaga niya po ng tupa ay training niya sa pagiging hari ng Israel. Kung titingnan po natin, parang ang layo. Tama po ba? Tama po ba? Hello? Pero alam niyo po, yung training na yon, he did not despise it. Okay? But through that training, alam niyo, hinayaan niyang hubugin ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang karakter. Diba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, hinuhubog ka ng Lord. God is developing your character in the secret place. Marami sa atin gusto gusto ko yung ginagawa niya, yung kumakanta dito sa taas, o yung tumutugtog doon, o yung ginagawa ni pastor, o yung, di ba, yung missionary na pumupunta sa iba't ibang lugar, gusto ko yun. Hindi mo lang alam ang pinagdaanan naming lahat. Nakikita mo lang yung maganda. Nakatayo kami dito, magandang kasuotan, nagsasalita. Pero hindi mo lang alam yung mga iniyak namin. Hindi mo alam yung mga pinagdaanan namin. Hindi mo alam yung give up namin para kay Lord. Amen? Doon tayo hinuhubog sa secret place. Tinago ng Lord si David. At doon niya hinubog saan? Sa pag-aalaga ng mga tupa. At ano kayang ginagawa niya doon? Siguro minsan, ikaw ba naman, buong maghapon, kausap mo tupa? Di ba? Paano bang mangausap mga tupa? Ha? Sige nga. Paano? May. Biro mo, araw-araw ganyan ang kausap mo. Mababaliw ka, di ba? So napakarami niyang oras. So I believe these were the times that David, instead of despising his condition, he worshiped God during these times. Amen? Because in his heart, alam mo po yun eh, you know that there's something more. Amen? Sino dito naniniwala, Lord, I know there's something more. May gagawin ka pa sa buhay ko. Hindi pa ito yun. Amen? Taas ang kamay. Come on. Alam ko, Lord, hindi pa ito yun eh. Alam ko may gagawin ka pa eh. Alam ko may plano kang malaki para sa akin. Amen po ba? And the Bible says, di ba, for I know the plans I have for you. Kung ikaw wala kang plano, ang Diyos may plano sa iyo. Big time. Sabi mo, big time. But you know, hindi yan kaagad ka ilalagay doon. Dito ka muna hinuhubog sa tagong lugar. Sa walang nakakapansin, walang nakakakita, walang pumapalakpak, walang nag-i-encourage, ikaw lang at si God. Wow. Amen? Ganun po hinubog si Lord. Okay? And David chose the right response by worshiping the Lord. Kaya nga, titingnan niyo po yung Book of Psalms, hindi naman po siya ang nagsulat ng 150 songs. Pero karamihan po doon ng Psalms ay sulat po, awit ni David. Di ba? Kaya nga minsan nakalagay doon, Psalm of David. Yan, siya po ang kumanta noon, siya ang umawit po noon. Siya ang nagsulat po noon. Okay? So yun ang kanyang situation.
Yun yung kanyang condition. Okay? And alam ko natutuwa ang Lord na kahit na ano pa yung kondisyon ng buhay mo, na-preach nga ni Pastora Mabel yung enduring love. Sabihin natin enduring love. Ano yung enduring love? Kahit nahihirapan ka, still, nagpapatuloy ka kay Lord. Alam mo, ang totoong pagsamba, hindi pag good times lang ang nangyayari sa buhay mo. Good things lang. Kahit sa pinakamasakit na bahagi sa iyong buhay, ay naroon ka, tumataas ang iyong mga kamay at sinasabing, patuloy po akong nagtitiwala sa iyo at nagpupuri sa iyo. Amen? Yun po yung tunay na pagsamba. Maaring siguro, tingnan natin, mababaw lang yan kay David, di lang siya pinapansin ng mga kapatid niya, hindi lang siya pero you don't know. Okay? Kung ano yung pinagdadaanan niya. But God sees every situation. Amen? Nakikita niya yung ating buhay. And ano yung kaya yung response ni David? Nag-worship siya kay Lord. Sabi ng Psalms 37 verse 3, tiningnan ko ito sa bandang taas, nakalagay doon, Psalm of David. So, awit niya po ito. Sabi dito, basahin natin, Psalm 37 verse 3, keep trusting in the Lord and do, what is right in His eyes. Hindi sa mata ng tao, hindi sa mata mo, okay, natingin mong tama, kundi sa mata ng Diyos. Keep trusting in the Lord and do what is right in His eyes. Fix your heart. Saan daw? On the promises of God. Huwag sa pangako ng tao. Dahil ang pangako ng tao, napapako. Ang pangako ng Diyos, tumagal man yan, mangyayari. Sabihin mo, mangyayari. Matutupad. And sabi dito, fix your heart on the promises of God and you will dwell in the land, feasting on His faithfulness. Nangyari kaya kay David? Yes. Biro mo sa isang tagapangalaga ng mga tupa, di ba, inakyat po siya ng Diyos dahan-dahan sa pagiging isa sa pinakabantog na mga hari ng Israel. Amen? The greatest king who ever lived. No? Madrama ang buhay niya, pero grabe po ang pagsama ng Diyos sa kanya. Mahal na mahal ni Lord si David. Kasi grabe din naman talaga magmahal si David. Amen? So, yun po, nakita dito yung tunay na pagsamba, tunay na pagtitiwala ni David. Bagamat ganun ang kanyang sitwasyon, ay nagpatuloy siya kay Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka kay Lord. Amen? Huwag mong hanapin yung palakpak ng tao. Huwag mong hanapin yung di ba? Yung tulong ng tao, hanapin mo ang tulong ng Diyos. Sapagkat kapag ang Diyos ang nangako sa iyo, siguradong matutupad yan. Amen? Ako, sino ba dito sa inyo nakatanggap ng pangako ng tao na hanggang ngayon hindi pa natutupad? Meron ba? Meron dito? Meron? Meron? Mga ilan nagtaas ng kamay. Okay, umasa ka sa pangako ng Diyos. Kasi kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen? At sabi sa verse 4, find your, delight. Yan. Find your delight and true pleasure in Yahweh. And He will give you what you desire the most. Diba? Delight in the Lord. Diba? Delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam niyo po, ito yung time na nag-worship siya kay God. Okay? Ito yung time na imbis na magalit siya sa sitwasyon niya, he is hungry for God. He seeks God's presence. Hinanap niya ang presensya ng Diyos. Marami sa atin na, yun na nga, totoo yung sinabi ni Pastora Mabel, na kapag nakuha mo na yung sagot sa panalangin mo, easy-easy ka na. Samantalang dati, prayer meeting o di ba? Talagang kahit umulan yan, bumagyo, talaga naman andun ka, lumuluhod ka, dumidip ka sa presensya ng Diyos, umiiyak ka. Pero nung nakuha mo na yung sagot sa mga panalangin mo, parang wala na, nanlamig ka na sa Kanya. Hindi dapat ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi dapat ganon. Find your delight and true pleasure in God. Amen? There is no one who can satisfy us, only God. Siya lang po ang makakasatisfy sa atin. So, alam niyo po, ang kagandahan dito, tama yung response ni David.
nag-worship siya kay Lord. He is hungry for God's presence. He is thankful for what God has done in his life. Okay? Maraming tao nagrereklamo, Lord, bakit mo ba ako ginawa ng ganito? Yan. O bakit ba ako pinanganak sa mahirap? O bakit ba ako, ang daming mga reklamo, no? Pero David, no, he is thankful for the life that God has given him. He finds strength in the Lord. Amen? Do you find strength in the Lord? Amen? Lalo na kapag tayo nananalangin, we find strength in the Lord. Kaya napakahalaga po ng panalangin. That's why he spent most of this time praying, worshiping the Lord. Everything in his life revolves around God. Everything in his life revolves around God. Kaya ganun siya katapang. Matapang po si David. Sa mga susunod na talakayin natin, kung gaano katapang tong batang to, naku po, ma-amaze ka kung gaano siya katapang. Okay? At sabi dito sa Psalms 37 verse 5, basahin natin, depend on the Lord. Trust Him, and He will take care of you. He will take care of you. Sabi mo sa katabi, the Lord will take care of you. Amen? Minsan tayo napapabayaan tayo ng mga mahal natin sa buhay, pero ang Diyos, hindi ka pababayaan. He will take care of you. In our life, alam niyo po, kaya i-desire mo sa puso mo, ang makaniig mo, makausap mo ang Diyos. No? Hindi yung okay lang na umattend ka ng Sunday and yun lang, no? Desire more of His presence in your life. Kasi iba kapag kausap mo ang Lord, nakakausap mo ang Lord, nakokompleto ang araw mo. Yan. Your day is complete. You find strength in the Lord. You find direction in the Lord. You find peace in the Lord. Yun po yun. Okay? So dito, ang tinuturo dito, dependence on the Lord, not independence. Dito sa atin tinuturo, di ba? Paglaki mo, maging independent ka na. Humiwalay ka na sa mga magulang mo. Lalo na, di po ba sa States, sa abroad, ganun po. Pag tungtong nila ng 18, sinisipa na sila palabas ng kanilang tahanan. Dito nga, hanggang ilang taon, minsan may asawa na, nandoon pa rin sa mga magulang. Pero ang gusto ng Lord, mag-depend tayo kanino? Sa Kanya. Depend on the Lord. Umasa ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Manalig ka sa Kanya. At hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. He will take care of you. Okay? Verse 6 says, then your goodness will shine like the sun. Sino sa inyo dito tumitig na sa araw? Trinay mo na ba yun? Tumitig sa araw. Pagkatapos, ano makikita mo? Ha? Puro liwanag nakikita mo, di ba? Grabe, no? So, ganun, no? Then your goodness will shine like the sun, and your fairness like the noonday sun. Magliliwanag ka. Okay? You were made to glorify God. Alam nyo, hindi po permanente na itago ka ng Lord. Kasi doon sa secret place, huhubugin ka niya. Pero pag tama na yung panahon, pag ayos na ang puso mo, ilalantad ka niya. Ilalabas ka niya. Amen? Para bigyan ng papuri ang pangalan niya. Hallelujah? Amen? Kaya kung nandoon ka sa secret place ngayon, huwag kang mainip. May inaayos ang Lord sa attitude mo. May inaayos ang Lord sa buhay mo. Kasi baka hindi ka pa ayos, hindi pa hubog, hindi ka pa ready. Pag binigay yun, naku po, baka ikasira mo pa. Kaya hinahanda ka ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, hinahanda ka ng Diyos sa malaking bagay. Amen? So you were made to glorify God. And people, ito po yung last point, people will see that God is with you. Makikita nila na, ang taong ito, no, kasama niya si Lord. Amen? Makikita ng mga tao sa paligid mo that God is with you. Bakit yan nasabi? Sabi dito sa 1 Samuel 16 verse 18, alam mo po, dahil umalis ang Espiritu ng Diyos, iniwan si King Saul dahil sa kanyang katigasan ng ulo. May ibang espiritu na tawag ito, nanggugulo sa kanya. Ganun po yun Kapag wala sa atin ng Holy Spirit, may ibang spirit na nanggugulo sa ating buhay.
Tandaan mo yan, ha? Pag may kaguluhan sa buhay natin, hindi si Lord yan. May ibang spirit na nanggugulo. Amen? Amen? Parang walang umaamin. Amen po ma? Kaya pag may kaguluhan, may ibang espiritu. Hindi kay Lord yon. Because kay Lord may order, may kapayapaan. Yan. Yan po ang mararamdaman mo. May peace, may joy, may love. Okay. Hindi po tawag dito, disorder. Okay, so nung umalis ang espiritu ng Diyos kay Saul, may ibang nanggugulo na espiritu sa kanya. Okay? At ang tawag dito, naghahanap ngayon sila ng manunugtog. Okay, para daw, pag tumugtog daw, okay, pag nag-worship, ay aalis daw ang masamang espiritu. Ganun pala katindi, no? Yung paghuhubog ng Lord kanino? Kay David. So secret place, pakanta-kanta lang siya sa Diyos. Kahit katabi niya, ang choir niya, yung mga yung mga tupa. Amen po ba? Yun ang siguro yun ang kanyang audience. Okay. Pero alam niyo po, nakikinig po ang Lord doon sa kanyang mga awitin. At tuwang-tuwa ang Lord. Yung pala, hinahanda siya sa malaking platform, sa kaharian. Di po ba? Na kung saan si King Saul ay dinidemonize. Okay. Dinidemonize. At siya pala ang magiging kasagutan sa pagpapalayas ng mga nanggugulo kay Saul. Wow. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are a solution to somebody's problem. That is how God sees you. Amen? Ikaw ay solusyon. Dati, ikaw yung problema. Sabihin mo sa katabi mo, dati yun. Ulitin mo, sabihin mo katabi mo, dati ikaw yung problema, ngayon ikaw na ang solusyon. Amen? Magiging kang solusyon para sa problema ng ibang tao. That's why you underwent so many trials in your life. Bakit ka pinagkaisahan? May mga ibang tao, pinagkaisahan ng mga kasama nila sa church. Umalis ka ng church. Bakit na-experience mo yon? So, pag may nakausap kang ibang tao na gano'n din ang pinagdaanan, maintindihan mo. Amen? Hindi para kampihan sila. Oo nga, labanan mo yung mga yan. Hindi. May hinuhubog po sa atin ang Diyos sa bawat experience ng ating buhay. Tama po ba? Amen? Ano ang na-experiensya mo, kapatid? Anong kwento mo? Isang araw, ibabahagi mo yan sa iba. And you will be an encouragement. You will be a solution to others. Amen? Nung nandun sa Zamboanga, hindi naman namin maubos akalain ni Doktora kasi narinig na ng mga anak ko ilang libong beses na nila Bishop Dante yung aming patotoo, pero yung impact pala doon sa kanila, ibang klase. Hanggang sa radio station na invite kami. So sabi ko, Lord, sige, for your glory, magkwekwento lang kami. Biro mo, sabi mo sa katabi mo, magkwekwento ka lang, may lumalaya. Amen? Amen? Magkwekwento ka lang, magbabahagi ka lang ng buhay mo, may lumalaya. Mayroong nabubuksan ng kaisipan. Amen? And God used David. Sabi dito sa 1 Samuel 16:18, basahin natin. One of the servants answered King Saul, kausap niya si King Saul, I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the lyre. Aba, nakita niya pala tumutugtog. Siguro, napadaan siya siguro minsan doon sa mga lugar na kung saan nag-aalaga siya ng tupa. Nakita niya, narinig niya. Sabi dito, he is a, brave man. Bakit niya kaya siyang nasabing brave man? Siguro nakita niya na kahit nag-iisa, di ba, nandoon, ang daming naalagaan. Di ba? And a warrior. Okay, mamaya sa susunod, malalaman pa natin, he speaks well and is a fine-looking man. At ito yung remarkable. Basahin natin yung pinaka-last. And the Lord is with him. Bakit niya kaya nasabing, and the Lord is with him? Ano kaya yun? Bakit niya kaya nasabi, alam mo, kasama niya ang Diyos. Kapatid, kapag tinitingnan kaya ng tao, masasabi nila kayang, naku, itong taong to, kasama niya ang Lord. Amen?
Amen? At kung hindi naman, mag-repent po tayo. Lord, hindi po ikaw ang nakikita sa buhay ko. Iba. Yan, patawad po. Change this heart. Change this attitude of mine. Let you be seen in my life. Amen? Amen po ba? So nakita ng iba ang Diyos kanino? Kay David. Na dun siya hinubog sa secret place. Kaya do not despise your training in the secret place. Okay? Kasi minsan, sa dinami-dami minsan ng alam natin, kung hindi tayo marunong magpakumbaba sa Lord, hindi tayo marunong sumunod kay Lord, baka ma-reject lang tayo, katulad ni King Saul. Dapat matuto tayong magpakumbaba. Okay? And the Bible says in Ephesians chapter 2 verse 10, basahin natin, God has made us what we are in Christ Jesus. God made us new people so that we would spend our lives doing the good things He had already planned for us to do. Kapatid, ayaw ng Diyos manatili ka sa dati mong pag-uugali kasi hindi ikaw yan. Amen? Hindi yan ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. God made us what we are. God made us new people. Sabihin mo sa katabi mo, binago ka na ng Lord. Dahil kay Kristo. Sige, kausapin mo yung katabi mo, mag-declare ka, binago ka na ng Lord. Dahil kay Kristo. Amen? At hindi lang yon, sabihin mo, may nakalaan na. Sige, mag-declare ka, may nakalaan na. Nagagawin ka na plinano ng Diyos. Yan, para sa kanyang kapurihan. Amen? Hallelujah. And the last, lagi nating inaanto, Ephesians chapter 4, verse 23 and 24. Be made new in the attitude of your minds and put on, sabi natin, put on the new self, created to be like God, not God but like God, in true righteousness and holiness. Thank you, Lord. Tayo po tayong lahat. I pray sa paghuhubog sa atin ng Lord, one day lalabas ka dyan sa secret place na yan. I-display ka ng Lord for His glory. Amen? And this time, hindi na ikaw, hindi na ako, hindi na tayo, ang aangkin ng kaluwalhatian ng gagawin ng Diyos na matindi, kundi siya lamang. Amen? You know, I'm praying for this church that we would move mightily in signs, wonders, and miracles that God would use us. Kaya po natin naimbitahan po yung Australian team. Manggagaling po sila ng Australia. They'll be coming on November 29 hanggang December 4. Nandito po sila. Magtuturo po sila sa atin. Ipapamahagi po nila sa atin yung natutunan nila kay Lord. Na signs, wonders, miracles, hindi lang po yun, pati yung prophetic, paano makinig kay Lord. Yan. Hindi lang prophetic, pati yung pagiging seer, paano makakita. Yan. Mga pangitain papakita sa atin ng Diyos. Paano mag-move doon? Paano aabot sa mga tao? Okay? Kung hindi po ayos ang ating puso, baka ikalaki ng ating ulo. Pero I pray, amen, na ngayon pa lang magpaayos na tayo. Dahil may nakalaan. Sabi mo sa katabi, may nakalaan ng Diyos para sa iyo. Amen? He's going to use you. He's going to reward you because you are a son, you are a daughter of the Lord. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So prepare your hearts. Katulad ni Samuel, sabi niya kay Jesse, consecrate. Ito lang pakiusap ko. Yung mga gusto pong umattend, kinausap ko po yung pastor sa Australia, sabi ko, Pastor, di ba, usapan lang natin dito lang sa Angono, may mga nagre-responde na sa ibang lugar. Sabi niya, kung gutom yung tao at gusto niyang dumalo, hayaan mong pumunta. Amen? So kung gutom ka at uhaw ka, you are welcome. Okay? That's on December 1 to 4. Dito po sa church gagawin. Okay?
Be ready. Prepare your hearts. Anong pwede natin gawin? If you can fast, sabihin, hindi ka kakain, okay? Ng ilang araw, magpe-pray ka, hingin mo yung biyaya ng Lord. Lord, makuha ko yung ituturo doon. At hindi lang yon, yung puso mo. Bakit mo ito ibibigay sa akin? Para saan? Ano ang aking gagawin? Amen? You seek God and you ask God for directions and ask Him. Ikaw, pwede ka naman humingi ng gift sa Kanya. Lord, gusto kong maging prophet. Gusto kong maging apostle. Lord, amen. You can ask that from the Lord. So, be hungry for God. Amen? Let's pray. Father, we thank you for your word today. I pray, O God, help us, Lord, to grasp, to fully understand who we are in Christ Jesus. Napakalawak ng hinanda mo para sa amin. Napakaganda. Lord, we're just at the tip of the iceberg. Yung mga nakikita nga namin ngayon, baliwala pa ito sa gagawin mo. Kaya Lord, ihanda nyo ang aming puso't isipan, ang aming buong katauhan. Lord, sa pagtanggap sa mga biyayang ibibigay nyo sa amin, sa mga darating na araw. Sapagkat Lord, alam ko, gusto mo, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa para marami ang mga ligtas, marami ang makakilala sa iyo. Mga kaibigan, kapamilya, Lord, at mga taong nawawala na nais mong makauwi sa piling mo. So today, Lord, we thank you for your word. Salamat, Lord, dahil nakikita nyo kami, ang aming puso, alam mo ang aming sitwasyon. At Lord, sa iyong paghuhubog sa aming mga buhay, Lord, alam kong darating ang araw, makikita ikaw sa amin. Panginoon, magiging biyaya kami sa maraming tao. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Let's prepare our hearts for our Holy Communion. Behold, in your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, I enter your courts with an offering of praise. I am your servant, come to bring your glory, as if fit for the work of your hands. And now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise Him, the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song, worship and praise Him, the Lord of Lords. Amen. Taas po natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo. Inalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. He paid for all our sins. He gave His life for us. Thank you, Lord Jesus, for what you have done on the cross for us. The price you have to pay. Kami dapat yun, Panginoon, ang nakapako sa krus. Pero salamat sa ginawa niyo para sa amin. Today, Lord, we remember what you've done. Thank you, God. And you said in your word in Isaiah 53 that by your wounds, by your stripes, we are healed.
Kaya lahat na may sakit, may karamdaman, I want you to claim this. I-claim mo po ito. Panghawakan niyo po ito, ang salita ng Diyos. That by the stripes of Jesus, I am healed. I claim my healing in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Taas mo natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Salamat po, Lord. Hinugasan mo na ang lahat ng aming kahihiyan, karumihan ng inyong banal na dugo. And we thank you, Lord, for your blood. Your blood covenant that has made us your sons and your daughters. Thank you, God. Everything in heaven, Lord, is available for all of us. Salamat po, Panginoon. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. Thank you for restoring us back into your presence as your dearly beloved children. Amen. Inumin po natin ang juice. Sa oras na to, magbibigay tayo. Ibigay natin ang ating mga kaloob, our tithes, our offering belong to God. Amen? Hallelujah. As we continue to worship the Lord. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Holy Lord, you are holy. Jesus Christ is the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of eternity echoes the song, worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation resounds with a song, worship and praise Him, the Lord of Lords, Lord of Lords, Lord of Lords, Lord of Lords. Yes, Lord. We thank you, Father, for your word. Thank you, Lord, that you're revealing to us, Lord God, our identity in Christ. That, Lord, we are special. We are your sons and your daughters. And we thank you, Lord. You are molding in us the character of Jesus. Thank you, God. I pray, Lord, that your sons and daughters, O God, will fulfill the destiny that you have given to each one. Thank you, Lord. Taas natin ating mga kamay. Father, bless the work of my hands, that whatever I touch, it shall prosper, it shall multiply. Whatever my mouth declares,
the heavens and the earth will honor, because I honor you, Father, and you honor me as your child. Thank you for making me your dwelling place. And thank you, Lord, for those who have given their tithes, their offerings. Bless them, O God. Open the windows of heaven upon their lives. And I pray, Lord, Holy Spirit, help us, Lord God, to live a life that gives glory to the Father. Amen. And Lord, bless our food and this time of fellowship. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isang naririto. We also pray for those who are sick, who are watching right now. We declare the healing virtue of the Lord to flow right now in the name of Jesus. Right now, passing through the screens right now, even if they're watching in the TV or some mobile, oh God, let your presence, the power of your Holy Spirit, touch them even now in Jesus' name and heal them, oh God, where they are. Salamat po, Panginoon. We thank you because you are a healing God. You are a prayer answering God. We give you all glory, honor, and praise. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody na umibig kay Lord, magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. And announcement lang po, okay? Sa Wednesday po, every Wednesday po ang ating prayer meeting, okay? 8:30 p.m. via Google Meet, okay? So ngayon po yung Google Meet ay may oras na, 1 oras na po. So pag naputol po yung, ang tawag dito, yung link, okay, meron pong binibigay na isa pang link para mag-connect tayo ulit, okay? And yung ating prayer meeting na face-to-face ay every Friday, 5 a.m. dito po. Okay. Yung sa December 1 to, nandyan ba? December? Ayan, School of the Supernatural, December 1, 2, and 3. Okay, that's a Thursday, Friday, Saturday. Dito po yun. It will start siguro mga, ano oras ba nakalagay dyan? 9 a.m. to 3 p.m. May kasama po mga activation yan. May day din na lalabas po tayo at magpe-pray tayo sa mga taong nasa labas. Kaya be excited kasi hindi lang po ito puro teaching, may activation din. Okay? So, yun lang po. Wala na. Okay? That's all. God bless you all. See you again next Sunday. Okay? God bless. Magandang hapon po sa inyong lahat.